late magdesisyon ang amo kung kakain sila dito o hindi. Tapos yung matrabahong gawin ang kanilang ipaluluto, lasagna daw. Ayan, ang aking mga ingredients, keso, butter, syempre hindi mawawala ang karne, didiskonhilar ko na lang yan, sibuyas, tomato sauce, syempre ang plaka ng lasagna, at syempre harina at gatas. Ayan, lahat ng ingredients ko. Tapos kasama dyan ang oregano, pimienta, para pampalasa. Ayan, kailangan kong i-disconhilar yung karne. Kasi, sobra. Hindi pwedeng agad-agad. Dahil ngayon lang nila sinabi, nakakain sila dito. Ayan guys. Papakita ko sa inyo mamaya ang proseso. Ayan guys, magsimula tayong gagawa ng pang-ano natin sa lasagna. Mahirap ang nangangamuhan. Kasi, nagtanong ako kaninang alas 9 kung saan sila kakain. Ang sagot ng amo kong lalaki ay pag-uusapan daw muna nila. Akala ko naman pag-uusapan nila ay kakain sila sa labas. Al final, dito din pala kakain. At ang mahirap pa, yung mahirap gawin at maraming trabaho, ang kanilang pagagawang pagkain. Ayan guys, igigisa ko ang sibuyas sa isang kaserola kasi diniskonghilar ko ang karne. Hindi basta-basta i-disconghilar ang karne kung madali ang kaya isinalang ko sa wala kaming oregano. Kaya ito na lang. Wala kaming oregano. Ayan na lang ang ating. Ayan, habang nagigisa tayo ng karne, ay gagawin naman natin ang bechamel. Ayan, butter 50 grams. 5 kutsarang harina ang ating ilalagay. Halo natin ang butter at saka harina. Halo-haluin hanggang maluto ng konti. Tapos lalagyan ng gatas. Ayan po, idadagdag natin ang 1 litrong gatas. Para sa ganun ay magawa yung bechamel. Ayan, habang hinahalo natin ang bechamel, lalagyan naman natin ng tomato sauce ang karne. Para magkaano ng lasa. Ganito po. Ayan. Luto na ang karne. Ito naman yung bechamel. Habang hinahalo-halo ko ay pinagsasabay lahat. Habang nagluluto, naglalaba para mandar ang trabaho. Ayan po, luto na ang karne. Itong bechamel na lang. Ako yung nagluluto na hindi ko sinusukat o mini-measure. Hindi rin ako nagtitikim. Basta tansyado ko lang ang paglagay ng asin at tomato sauce. Lahat tansyado ko. Hindi ko tinitikman kung anong lasa. Yan din ang plakang ginagamit ko. Tansyado ko na rin kung ilang plaka ng pasta ang gagamitin ko sa lutuan na yan. Alam ko na kung ilang piraso. 14 pieces hanggang sa pangalawang layers niya. Yan, luto na rin ang bechamel. Wala ang mozzarella, panghalo ko sa bechamel. Kaya ang ilalagay ko ay 4 keso na pang pizza. Pareho din lang yon siguro. Kasi walang mabili dyan na mozzarella. Ayan, ang aking bechamel. Kita nyo po, magandang pagkagawa. Ayan, magsisimula na po akong maglagay dito sa lalagyan. At syempre, anong oras na launa na? Baka bigla silang dumating. Kaya sisimulan ko nang gumawa. Ito po. Ang ginagawa ko, sa una, ilinalagyan kong ganyan para yung plaka ay hindi dumikit sa pinaglutuan. Kaunti lang. Pagpatungan lang ng plaka. Plaka. Baka napapansin nyo po, na wala akong kalat. Ako yung taong hindi makalat magtrabaho. Talagang inaagad ko ang mga kalat. Kasi ayaw ko yung nag-uunahan dito sa may oven. Kaya ayan. Maglalagay na ako ng karne. Mahirap gawin. Hindi mahirap, matrabaho talaga siya. Medyo maglalang ka ng oras. Pero itong gusto ng mga amo, wala akong magagawa, kundi ang sundin sila. Ayan po ang first layer, lalagyan ko siya ng bechamel. Ayan, may bechamel na siya, lalagyan ko uli ng plaka, pasta. Ayan, eksakto ang
14 na pasta. Plaka na pasta. Ayan, eksakto sa 2 layers. Pangalawang layers, ilalagay ko naman ngayon ang nahuhuling bechamel. Ayan. Ihahalin po naman ngayon ang pinakahuling bechamel. Ang bechamel lang nagpapasarap. Nag-aagawan sila dyan. Kaya kailangan maraming bechamel. Hindi pwede ang kaunting bechamel lang. Kasi yan ang mga nagpapasarap sa lasagna. Lalo't butter at saka keso. Tapos harina. Ayan po. Ayan. Tingnan ang itsura. Ngayon, igaganyan ko naman para sa magpantay siya. Ayan po. Pagkatapos nito, ay ilalagay ko ang keso. Ayan. Ayan ang itsura. Ay, ang init. Baka napapansin nyo, ganito kataas ang buhok ko kasi ayoko nang nakasayad ang buhok ko sa kung saan, sa katawan ko kasi napakainit. Lalagyan ko naman siya ng keso. Mamaya isasalang ko bago sila dumating. Ito, luluran ko ng keso. Maraming keso sa ibabaw. Kasi yan ang gusto nila. Ganyan sila pag kumain ng lasagna. Gusto nila yung talagang ang keso sa ibabaw ay talagang sobra. Kasi yan ang nagpapasarap sa lasagna. Ayan. Bali, 2 balot ang gagamitin ko. Ito ang isa. Alauna na po, hindi pa ako nakagawa ng salad. Mamaya bigla silang dumating, tapos sasabihin kakain na, hindi pa luto. Bueno, nakapainit naman na ang oven. Para sa ganun, ay handa na. Ayan. Ayan ang itsura ng ibabaw. Punong-puno ng keso. Napainit ko ang oven ng 10 minutes. Hinanda ko ang gagawin kong salad. At mamaya maghihiwa rin ako ng melon para sa dessert or postre. At bago yan, kasi kailangan ibabad ang pang-salad, ako'y magsasampay muna ng aking sampay. Babalikan ko ang aking kusina, isasalang ko ang aking lasagna. At gagawa ko ng salad. Magpe-prepare ako ng plato. Ayan po, nakaset na ang lamesa. Bali siyam kami, pero walo sila at ako siyam. Hindi na ako makikisabay kasi lasagna karne yon. Hindi ako mahilig sa karne. Kaya kakain na akong mauna. Habang ako'y gumagawa ng salad, ako'y magsusubo na rin. Ayan, habang ako'y maghihiwa ng salad, nagpainit ako ng yung natirang kaunting pailya kahapon, yan ang kakainin ko. Kasi ako yung taong hindi mahilig sa karne. Yung lasagna ay ang daming karne, puro karne. Ngayong araw na to hindi ako gagawa ng kaartihan sa salad. Kasi kung kami mag-aamo lang, maarte ako sa salad. Yung marami akong ilinalagay. Pinag-ahalo-halo ko para masarap at lagi kong linalagyan ng burrata. Pero sa ngayon, dahil ang dami kong ginawa, ang dami ilang bisita, hindi ako gagawa. Tama na yung lechoga at saka kamatis. Kasi kaya marte ako sa salad pagka kami lang mag-aamo dahil natutuwa ako pag nauubos nila. Yung parang walang natitira, tuwang-tuwa ako pag ganun ang kinakain nila. Pero ngayon, sa dami nilang pagsisilbihan ko ay wag muna. Nahiwa na ang salad, gagawin ko naman ngayon ang melon at ang dressing ng salad. Eto na, ang pinakahuling hihiwain ko, maghihiwa ko ng melon para sa kanilang dessert or postre sa Espanyol. Ayan. Itong hihiwain ko. Para sa kanilang dessert. Matamis ang mga nabibili na nilang melon. Masarap siya. Ayan, maghihiwa pa tayo ng melon para sa kanilang postre or dessert. Ayan.
Hindi ko alam kung matamis. Ay, hindi na hati-hati. Ganyan po ang maghiwa ng melon para madali. Ganito po ako para hindi ko na hinahawakan. Yan. Agad-agad. Ilalagay doon. Ayan po, tapos na ang lahat. Nahiwa ko ng salad. Nakagawa na rin ako ng dressing ng salad. Nahiwa ko na rin ang melon. At syempre, yan siya kumukulo na. Malapit na siya maluto. Ayan guys, luto ng aking lasagna. Ayan. Mamayang gabi ko natikman. Kasi kumain na ako ng tira naming pailya kahapon. Ayan. Kung may matitira, alam ko, paborito ng aking mga alaga yan.